And welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos, maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 34, verses 8 to 11. Ito po ang sabi ng mga talata. This is the word that came unto Jeremiah from the Lord, after that the king Zedekiah had made a covenant with all the people which were at Jerusalem, to proclaim liberty unto them, that every man should let his manservant and every man his maidservant, being an Hebrew or an Hebrewess, go free, that none should serve himself of them, to wit of a Jew his brother. Now when all the princes and all the people which had entered into the covenant heard that everyone should let his manservant and everyone his maidservant go free, that none should serve themselves of them anymore, then they obeyed and let them go. In verse number 11, but afterward they turned and caused the servants and the handmaids whom they had let go free to return, and brought them into subjection for servants and for handmaids. Well, the title of our topic for this morning is Double-Minded. Ito yung pangyayari na sila po ay sinabihan ng Diyos through Prophet Jeremiah na kailangan na nilang palayain. Ano po? Yung kanilang mga servant. Ano po? Yung kanilang mga slave. So, dumating po sa punto na pinayagan nila. Malinaw po, from verses 8 to 10, sabi po ng Bible, ito po ay sinunod nila according doon po sa mga talatang binasa natin. Pero mga kapatid, pagdating sa verse number 11, this is our key phrase or thought. Sabi dyan, they changed their mind. Sabi ng verse number 11, balikan po natin. But afterward, they turned and caused the servants and the handmaids whom they had let go free to return, and brought them into subjection for servants and for handmaids. Hindi ko alam kung paano nila na-convince or inutusan yung kanyang mga pinalaya, na bumalik sa kanila. Kasi matapos po, ito kasi yung context nito, mga kapatid. Kaya nga mahalaga po na sa tuwing tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos, maganda alamin natin yung context. Pag sinabi ho kasing context, ito po yung pinaka-subject o kaya yung pinag-uusapan. Ito po yung pinagmulang istorya. Mahirap po kasi na basta lang tayo kukuha ng talata na hindi naman ho natin talaga naiintindihan yung kabuuan. Kaya kapag ang isang text wala pong context, ang tawag po dyan free text. Kumbaga, bahala na lang kung ano yung ating magiging interpretasyon. But this time, ito ho yung punto. Sila po ay inutusan ng Panginoon na palayain na yung kanilang mga alipin. Kasi po, nilift up na po ng Panginoon yung paraan na mangyayari sa kanila na sila po aalipinin ng bayan ng Babylonia at sila po papasailalim ni King Nebuchadnezzar. So parang ganito po nung sila pinabura na ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, tatanggalin ko, ititigil ko na yung gagawin sa inyo ni Nebuchadnezzar, palayain nyo yung mga alipin ninyo. Yung inyong mga slave. So ginawa naman nila. Pero nung nakita nilang maayos na ang lahat, kasi nga wala na silang problema sa kakainin. Kumbaga hindi naman sila nasakop ng buo. So mangilan-ngilan lang. So ang nangyari, naging maganda yung kanilang kalagayan. At nung nakita nila na maayos na, biglang nagbago yung kanilang isip. Naisip nila, teka, may pagkain tayo, meron tayong mga resources, pero wala namang magsisilbi sa atin. Wala namang gagawa ng mga trabaho ng alipin. So kaya biglang nagbago yung kanilang isip at ito yung kanilang ginawa. Mga kapatid, pinabalik nila yung kanilang mga alipin. Alam nyo, sabi nga ng Bible, in James chapter 1, verse number 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Tandaan po ninyo, mga kapatid, once na tayo po pumasok sa kasunduan sa Panginoon, kasi kadalasan nakakalimutan natin yung ating covenant, yung ating vow. Pag tayo po nalagay na sa magandang kalagayan, nakakalimutan na ho natin yung ating pong ipinangako sa Panginoon na kapag umayos yung ating sitwasyon, maglilingkod tayo sa Kanya. Parang ganito po pagalingin mo lang ako, Panginoon, hindi ako titigil sa paglilingkod. Pero nung gumaling at umokay yung pakiramdam, nakalimutan yung pangako. Tandaan po ninyo, hindi ho natin pwedeng baliwalain yung mga sinasabi natin sa Panginoon at yung atin po mga inilalapit sa altar na kung tayo po ay nangako at nagsabi sa Panginoon na tayo po susunod at gagawin natin yung kanyang kagustuhan, mga kapatid, ang Diyos tumutupad.
So sana naman tayo po wag maging kagaya nila na double-minded. Kumbaga pabago-bago ng isip. Tandaan po ninyo, ang Diyos po natin seryoso. Ang Diyos po natin matapat. Kaya nga ang sabi ho ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Kapag tayo nasusuong sa problema, ang dali-dali nating lumapit at mangako sa Panginoon. Pero pag naabsuelto na tayo, nakakalimutan ho natin yung atin po mga ipinangako. Mga kapatid, tandaan po natin, sa paningin at pandinig ng Panginoon, hindi niya po yun nakakalimutan. Alam niya po yung ating mga inilalapit sa altar, alam niya po yung sinasabi natin sa Kanya, alam niya at natatandaan niya yung ipinapangako natin na kapag tayo po ay inilagay ng Diyos sa maayos na kalagayan, hindi ho natin baliwalain. Yung pangako natin na kapag nangyari yon, maglilingkod tayo. Mga kapatid, tuparin ho natin. Kaya sila nagkaroon ng magandang kalagayan dahil sinunod nila yung sinabi ni Prophet Jeremiah. Na bigyan ng pagkakataon na palayain yung kanilang mga alipin. Nakalimutan nila. Nung may alipin sila, nung meron silang resources, wala silang nagawa sa pag-atake nitong si Nebuchadnezzar. Pero nung ginawa ng Diyos yung kaparaanan na pigilan at hadlangan, yung gagawin ng Babylonia, mga kapatid, nakalimutan nila. Diyos ang dahilan kung bakit sila nasa ganong kalagayan. So tapos bigla nilang lalabagin. Mga kapatid, eto ho, ang magandang makita natin dito po sa ating pinag-aaralan. Number 1, the inconsistency of the people. So pag sinabi nating double-minded, mga kapatid, pag sinabi nating inconsistent, ang tao po kasi pabago-bago ng isip. Sana wag ho tayong padala doon sa nagiging magandang kalagayan natin at kakalimutan natin yung ating pangako sa Panginoon. Tandaan po ninyo, dapat maging consistent tayo sa kung ano yung atin pong sinabi sa Panginoon, kung ano po yung ginawa sa atin ng Diyos. So kung ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagpapala, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pabor sa kadahilan ng tayo po lumalakad at sumusunod sa kagustuhan niya. Mga kapatid, maging consistent tayo roon. Kasi baka mamaya, matapos po nating makamtan yung blessing at nakalimutan natin yung pinangako natin, mga kapatid, tandaan po ninyo, kung gaano kadali yan ibinigay ng Panginoon sa atin, kaya niya rin kunin yan ng madalian. Kaya niya yung bawiin sa mabilis na paraan. So wala ho tayong magagawa. Hindi nga nila napigilan yung pag-atake ni Nebuchadnezzar hindi nga ho nila napigilan yung pag-atake ng Babylonians, sabihin nating armies. Wala silang nagawa. Pero nung ang Diyos ang merong ginawa, wala hong nagawa yung malakas na puwersa na yan. At naranasan ng bayan ng Juda, ng Jerusalem, yung kamay ng Panginoon kung paano sila pinrotektahan at pinaburan. Yun nga lang, matapos nilang maranasan yung magandang kalagayan, naging inconsistent po sila. Kaya tandaan po ninyo, kung ang dahilan ng pagpapala sa buhay natin yung pagsunod natin sa Panginoon, panatiliin po natin yon. Gawin natin yon. Huwag tayong magbago. Huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong parang urong sulong. Pag nandyan yung magandang kalagayan, nakakalimutan ng Panginoon. Pag may problema, lumalapit sa Panginoon. Dapat consistent ho tayo. May problema, walang problema, dapat lagi inuuna natin ang Diyos. Kaya nga, yan po ang nakita ko mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan. Number 2, the insensibility of the people. And try to imagine this. Binigyan sila ng kalayaan, binigyan sila ng Diyos ng tsansa na makapamuhay ulit ng normal. Pero naging insensible itong mga taong ito, itong mga leaders na ito. Alam nyo kung bakit? Ang naisip lang nila yung para sa kanilang sarili. Hindi nila naisip yung para sa kapakanan ng kanilang mga alipin. Hindi ko nga alam kanina hinahanap ko po doon sa chapter na yon, paano nila na-convince, paano nila nautusan itong mga servant nila, itong kanilang mga slave na bumalik. So possible, ginamitan nila yan ng puwersa. Kasi kung ikaw nga naman yung nandun sa ganong kalagayan, pinalaya ka na, bakit ka pa babalik na maging alipin? Nakita nyo mga kapatid, kung tayo ang nasa kalagayan ng mga slave, bakit pa ako babalik doon? So possibly, ito po ginamitan ng kakaibang kaparaanan. Pero ganun pa man, ito po paglabag sa kasunduan ng mga, ng tao at bayan ng Panginoon sa kanilang covenant. Tandaan po ninyo mga kapatid, dapat isipin din ho natin, hindi lang yung sarili natin, isipin din ho natin yung kapakanan ng iba at yung kapakanan ng gawain. Parang ganito po tandaan natin mga kapatid, hindi ho tayo pinagpapala ng Panginoon para sa atin lang.
Naniniwala po ako sa ating ginagawang paglilingkod, kaya tayo binebless ng Diyos, kaya ho tayo binibigyan ng pagpapala, kaya pinagaganda ng Diyos yung ating kalagayan. Sa katunayan po, ang intindi ko dyan, para tayo'y gamitin ng Diyos sa pangangailangan ng gawain at pangangailangan ng iba. So naniniwala po ako, ito'y hindi lang para sa akin, hindi lang para sa aming pamilya, kung hindi ito'y para din sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sana, lagi ho nating aalalahanin na kapag tayo po merong tinanggap, merong para sa atin, merong para sa pangangailangan ng pamilya, pero dapat meron po para sa gawain ng Panginoon. Kasi yun ho yung susi parang sinasabi natin, Lord, i-bless mo po ako, ibibigay ko to sa iyo. Lord, pagpalain mo tong aming pinagkukunan at hindi ka namin makakalimutan. Tuparin natin. Isipin natin na meron pong kaparaanan ng Diyos para sa kanyang pagtugon sa pangangailangan ng gawain at ng iba. So parang binabaliwala nila yung karapatan at yung kalayaan na meron na binigay ng Diyos para sa kanilang mga alipin. So naging insensible sila. Para bang walang pakiramdam sa nararamdaman ng iba. Mga kapatid, yun ho ang sinawatan ng Diyos sa kanila. Kinorek sila ni Prophet Jeremiah. Baka nakalimutan nyo, meron tayong covenant sa Panginoon. Na kapag tayo sumunod sa Kanya at nakipagkasundo, ititigil niya yung puwersa ng Babylonia sa pagsakop sa kanila. At hindi niya papayagan na itong si King Nebuchadnezzar manatiling maghari sa kanila. Ginawa ng Diyos. Ginawa ng Panginoon. Pero ang kondisyon, tulungan nyo itong mga slave. Ang kondisyon, palayain nyo yung mga slave na yan. So, ginawa naman nila. But unfortunately, pagdating sa verse number 11, they changed their mind. Nagbago yung kanilang isip. Kala nila, dahil sa maganda na yung kalagayan, pakiramdam nila, sila na ang may control. Nakakalimutan ho natin. Ang Diyos po ang may control sa lahat. Wag ho nating makalimutan yan. And number 3, nakita ko po, the inconsiderateness of the people. So mga kapatid, maging considerate din tayo sa bagay na pinakikita sa atin ng Panginoon. Ano ba ang magagawa nitong mga slave? Kung tutuusin, mga kapatid, ano ba ang magagawa ng isang alipin para sa kanyang sarili? Kung hindi natin sila palalayain, parang ganito ho, mga kapatid, hindi ba tayo rin naman noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, alipin ho tayo ni Satanas. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng sistema ng mundo. Wala ho tayong magawa. Tanging ang Panginoon lamang ang siyang nagpalaya sa atin at nung tayo po ay nakalaya, naramdaman ho natin yung kapayapaan. Naramdaman ho natin yung freedom, yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At bukod po roon, naranasan natin na tayo po ay merong value. Meron tayong halaga. Kasi noon, sa harapan ng Diyos, wala ho tayong kwenta. Lahat tayo po makasalanan, pupunta ng impyerno. We are condemned already. Mapapisikal, mapaspiritual, lahat po tayo papunta ng impyerno. Makasalanan tayo. Sabi ng Bible, there is none righteous, no not one, and for all have sinned and come short of the glory of God. And for the wages of sin is death. So saan tayo papunta? Sa kasiraan. Saan tayo papunta? Sa walang kabuluhan. Pero salamat na lang sapagkat tayo po ay pinalaya ng Panginoon at siya ang nagbayad ng lahat ng atin pong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, isipin ho natin ito. Sa tuwing tayo po pumapasok sa kasunduan, sa harapan ng Panginoon, at tinupad ng Diyos yung kanya pong, obligasyon para sa atin, sana naman tayo pong tumanggap ng kabutihan ng Panginoon, wag hong magbago yung atin pong desisyon, wag magbago yung ating isipan, at wag tayong masilaw sa kagandahan ng kalagayan natin para kalimutan natin yung ipinangako natin sa Panginoon. Tandaan po ninyo, anumang oras, kaya niyang bawiin yung nasa sa atin. Kaya nga, di ba sabi ni Job, the Lord gave, the Lord hath taken away. Wala ho tayong magagawa sa kapangyarihan ng gagawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga, hindi ho maganda na para tayong, nakikipagpatintero. Parang urong-sulong tayo, 'di ba? Pag malungkot ang buhay natin, pag puno ng problema sa Panginoon. Pag maganda, nagiging, makakalimutin tayo, lumalakad tayo sa sarili nating gusto. Mga kapatid, hindi ho ganon ang Diyos natin. Ayaw ho ng Diyos na ganon tayo sa kanyang harapan. Kapag maganda ang kalagayan natin o hindi man maganda, dapat lagi tayo papunta sa Panginoon.
mas lalo nating pag-igihin yung paglilingkod sa Diyos. Kasi doon ho natin makikita kung paanong kaya ho tayo pinagpala, kine-claim natin. Inuna natin ng Panginoon. Hindi tayo nagkukulang sa paglilingkod. Nagtatapat tayo, kaya tayo pinagpapala. Tapos nung nasa atin na yung pagpapala, biglang magbabago yung isip natin. Teka, bago ko muna ibigay sa Panginoon to, meron muna akong bibilin. Abay, teka, bago ko magbigay sa Panginoon, unahin ko muna. Mga kapatid, wag na wag ho nating gagawin na sirain natin yung ating ginawang kasunduan sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos yung atin pong kalagayan kahapon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Siya lang po ang nakakakita ng ating nakalipas. Siya rin po ang nakakakita ng ating kalagayan ngayon. At siya rin po ang nakakakita at nakakaalam ng mangyayari sa atin sa mga darating na panahon. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong maging double-minded man. Yan ang sabi ng Bible. Ano raw yung double-minded? Unstable. Kaya nga, yan ho yung dapat maging paalala po sa ating lahat. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Proverbs chapter 14, verse number 31, sabi po ng Bible, "He that oppresseth the poor reproacheth his maker. But he that honoreth the poor," or him, "hath mercy on the poor." Sabi ho ng Bible, yung nagbibigay ng karangalan sa Diyos, nagmamahal at nagmamalasakit sa mahirap. Kasi yan ang sabi ng verse 31 Balikan natin "He that oppresseth the poor, reproacheth his maker." Ang Diyos ang tinutukoy. Kapag atin pong nilibak at inargabyado yung mga mahihirap, sabi ng Bible, ginagawa natin yan sa gumawa sa kanila, sa Diyos. But, he that honoreth him, yung God, sabi ho ng Bible, hath mercy on the poor. Kung talagang tayo po, sa Diyos naglilingkod, hindi ho natin pwedeng baliwalain yung mga taong nangangailangan. God's heart for the people living in poverty is evident all throughout the Bible. Makikita natin from the Old up to New Testament, ang Diyos nagbibigay ng pansin sa mga needy, sa mga may pangangailangan, lalo na po sa mga mahihirap. Kaya nga mga kapatid, sana po sa ating naging pag-aaral ngayong umaga, naway tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng salita po ng Panginoon. Samantala, para po sa ating trivia, para sa binanggit po nating conclusion verse in Proverbs chapter 14, verse number 31. Sino daw po ang dapat nating pinapahalagahan dito? Meron pong tinukoy na kalagayan ng tao na wag nating baliwalain na tayo po pwedeng magamit sa kanila pong mga pangangailangan. Ang trivia po natin, yung mga nag-o-honor daw sa Diyos, dapat pinapahalagahan yung mga ganitong tao. Kaya yan po ang ating trivia sa umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama yesterday. Sa ating naging trivia from Jeremiah 33:3. Ito po ang sabi, "Call unto me and I will answer thee and shew thee blank and blank things which thou knowest not." Ayan. So ang tamang sagot ay great and mighty. Ito po mga sumagot ng tama. Okay, number 1, handa nyo na po ang inyong comment at pagpalakpak. Ayan, ang inyong mga kamay. Ang number 1 ay si Sister Gypsy. Nako, good morning and congratulations, Sister Gypsy. And then, ang number 2 natin ay Sister Rica. Nako, mukhang nakakuha yata ito ng parang first time ko yata itong nabasa na nag-top 3 si Sister Rica. Parang nakakuha yata ng hint dito sa atin. Mukhang meron siyang nakita doon sa aking pinag-aralan. But anyway, ay nakakatuwa sapagkat nag-top 2 si Sister Rica. At eto pa, ang isang nakakatuwa, Sister Marian, ang number 3. Ayan, ako, congratulations Congratulations, Sister Marian. Nakakatuwa naman kayo. At kayo pumasok sa top 3 yesterday. At atin pong palakpakan, Sister Gypsy, Sister Rica, and Sister Marian. Ayan, congratulations sa inyo. At ito pa po ang mga sumagot ng tama. Number 4, si Ninang Kite. Number 5, si Brother Ariel Ilalim Jr. And then number 6, Picture Rodel. Number 7, Ninang Alice. Number 8, Sister Weng. Number 9, si Brother Gabe. Number 10, si Ate Rose. Congratulations po sa inyo. Ayan. So sila po yung ating top 10. At ito pa, may mga sumagot pang karagdagan. Tama rin yung kanila naging sagot. Number 11, si Ate Milet Delara. Number 12, si Ninang Ana Lacuna. Number 13, si Sir Mati Hikilio. And then number 14, si Preacher Alvin. And number
wala na. Hanggang number 14 lang pala. Ano po? Sila po ang mga sumagot ng tama yesterday. Ayan. Gusto lang po nating batiin. Ngayon po, ang kanilang wedding anniversary. Ewan ko kung naka-join ngayon si Ate LB. Ate LB, happy wedding anniversary po sa inyo. Ano po? God bless po sa inyong dalawa, sa inyong, kumbaga, pagmamahalan. Naway patuloy pa kayong patatagin at palakasin ng Panginoon. Ano po? Kay Ate LB Bautista at kay Kuya Adi Bautista. Ayan. So, wedding anniversary po nila. Ngayon, papunta po ako ng church. Baka naman yung handa po ninyo umabot pa rin, Ate LB. Ano? So, kaya happy wedding anniversary po sa inyo. At gusto lang natin batiin ngayong umaga. Naka-join po sa atin si Ate Tessie Lopez. Mula po dyan sa Letre. Kasama niya si Mariel Morados. And meron pang others. Ayan. Meron pang four others ba yun? Tama ba ako? Meron pang mga 4 siyang kasama dyan. Ayan. So, binabati natin yung mga kasama ni Ate Tessie Lopez dyan po sa Barangay 12. Ayan. So, good morning po sa inyo. Good morning, Ate Tessie and Mariel. And naka-join din sa atin si Brother Ryan Elman. Ayan. Ito sana pag ganito, no? Pag mga walang pasok, makita natin visible yung mga youth natin na nagjo-join sa atin pong online. Maging si Ate Vilma Bautista. Dyan po yan sa Valenzuela. At si Renzi. Ayan. So, good morning, Renzi. At maging si Sister Gina Bometibo. Again, wag ho ninyong makalimutan bukas, first Sunday ng ating pong service sa taong 2024, ang ating pong suot black and white. Sa mga lalaki, coat. Sa mga babae, formal and best dress. We'll start our service tomorrow at 9 a.m. So maganda ho at marami kayong mapapanood kung paanong ang Panginoon ay gumawa po sa buong isang taon sa gawain po niya. Diyan po sa GLBC, sa Glorious Light Baptist Church. Again, sa lahat na dyan ngayon pong umaga, maraming po salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same.
change.